Hi, my name is Cyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Oh, sa pula. Silang aking tuwa wala. Ito si Kasombrerong Manok. Ha? Di nawawala yung kapatid. I'm literally sad right now because Toto has chosen that sabong over the big book. Our vocabulary term is debilitate. Debilitate. Dakpin mo nga yung manok na pansabong ni Toto, Mr. Dictionary. Kakatayin natin. Ang debilitate, mga kasombreros, ay verb. Ito po yung pagpapahina mo sa isang bagay or sa isang tao or sa isang hayop physically. No, gagawin mo siyang physically weak. Ang mga possible synonyms po natin dito ay enfeeble, kung napanood niyo yung vlog natin about enfeeble, enervate, no? may vlog din po tayo about enervate, exhaust, weaken, etc. At pag ginamit naman ng sentence ay ibigay mo na, Mr. Dictionary. William was exhausted and debilitated by continuous racism bullies. Debilitate. Racism, racism, racism. The stress is on the first syllable, not on the second racism, not racism. It's racism. Yada yada. William. Do you know William Morgan? Si William Morgan, mga sombreros, ay ang lumikha ng sikat na laro na volleyball. Ang dating pangalan po nito ay Mintonet at siya po ang physical director ng YMCA or Young Men's Christian Association. Debilitate, mga sombreros, can cause weakness, whether mentally or physically. Basahin natin yung pagiging mahina, Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Sabi niya, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. 2 Corinthians 12:9-10. But he said to me, my grace is sufficient for you. Grabe. Sapat na daw ang grasya ng Panginoon sa atin. For my power is made perfect in weakness. Sabi ng Panginoon. Therefore, I will boast, sabi ni Apostle Paul naman to, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am confident with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Ganun pala, mga sombreros, kapag mahina tayo, doon pinapakita ng Diyos ang kanyang kalakasan, because He alone is the main source of strength natin na hindi nauubos. Kumbaga pa, kahit sumalok man tayo ng sumalok ng, di ba yun sa tubig, pag sumalok tayo nauubos yung ating, minsan nawawala ng tubig. Pero sa kanya po ay unlimited, no, hindi po nauubos because He is the ultimate source of everything. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Doorknob. Ang doorknob, mga sombreros, ay naimbento ng African-American na si Osborne Dorsey taong 1878. At imagine niyo po, or nakakamanghang pa isipin, na he was just 16 years old nang naimbento niya ang doorknob. Siya po ay nanirahan dati sa Washington DC, and there's only limited file or document ng kanyang personal profile, mga sombreros. Pero yun po, no, he never imagined, kasi ang trabaho niya dati ay isa lamang siyang butcher, no, tagakatay ng mga hayop sa slaughterhouse. Pero he changed the way or the way of living ng mga tao, lalong-lalo na sa Amerika, na unang nakagamit ng doorknob, mga sombreros. Muli po, ito po mula po rito sa Camellia Village sa Tagum City. Ito po si Kasombrerong Dennis na nagsabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat, mga sombreros, at see you sa next segment. Bye-bye! Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Grampich or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, nagiging masaya, lalo nagiging faith, hope, and love, pag-Lord sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po, at see you sa next segment. Bye-bye!
hate selfies, by the way, in real life. We're gonna hate this word, but it's Mom, Mr. Dictionary, my big ignominious. book. I'll let Mom know. So Ignominious. Don't mind him. Ignominious. Our vocabulary term. Mom! Wala dyan ang big book. Nandito sa akin. Ang ignominious, mga sombreros, ay adjective. Ito po yung tawag or ito po yung paglalarawan sa mga taong nang papahiya or namamahiya na mga tao or kapwa-tao nila publicly po talaga, mga sombreros, because yung pinapahiya nila ay complete failure, no? Medyo pangit po. Ang mga possible synonyms po natin dito ay embarrassing or humiliating, inglorious, shameful, disgraceful, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, give it up, Mr. Dictionary. Anong meron kay Toto? Secretary General Toto does not want to end his leadership with just ignominious failures. Ignominious. Konting kaalaman, mga sombreros. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang Secretary General. Ang pinakaunang Secretary General ng United Nations ay walang iba kundi ang Filipino diplomat na si Carlos P. Romulo. Wag ka. At the age of 16, he was a journalist or reporter. At the age of 20, he was an editor or newspaper editor. And at the age of 32 ay naging publisher. At wag ka, siya rin po ang isa sa mga co-founders ng Boy Scout of the Philippines. That's Carlos P. Romulo. Nabanggit ni Mr. Dictionary kanina ang end his leadership. So, end, katapusan. So, medyo nakakatakot po. Basahin po natin Matthew 24:3-8, no? Usapang end of the world ito. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi or sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala o mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang. Grabe. Acts or mga gawa 2:17-20. Sabi dito, ito ang gagawin ko sa mahuling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ibubuhos ko o ipapahayag ng inyong mga anak, ang lalaki at babae, ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain or vision. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa. Dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Last verse natin, Mark 13:32. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam. Grabe, mga sombreros, even Jesus Christ himself doesn't know the exact time and the exact hour kung kailan ang end of the world. Only God or God the Father himself. Kung kaya ito yung parati nating nire-remind at sinasabi na hindi pa huli ang lahat. Let's spend time, no? May mga leisures tayo, may mga libangan tayo sa buhay, may mga gawain tayo. Yes, of course, meron lahat tayo, may ginagawa, may mga routines tayo everyday. Pero dapat hindi natin kakaligtaan o kakalimutan ang pinaka-importante sa lahat. Kumbaga pa, kung sa tao ay humihinga ang pinaka-importante sa lahat, no, yung dugo natin. So parang ganoon din po, no, huwag natin kalimutan huminga, kasi pag nakalimutan natin huminga, baka that's the end of our life dito sa lupa. Pero sa langit, that's sa kabilang buhay, no, langit or impyerno, that's only the beginning. Kung kaya napakahalaga po na let's read, love, and obey what's in the Bible po talaga. Ayon sa botany, ang kamatis ay prutas, may scientific name na Solanum lycopersicum. Muli po, ito po si Kasabran Dennis, aka Kuya Kim 2.0, at nagsasabing, ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros, at see you sa next segment. Bye-bye!
Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerang Grammar and Speech, and obviously as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. While Toto is eating santol or cotton food still, our vocabulary term is incredulous. Incredulous. Alam, nakalimutan ang big book dahil sa mga santol. Nakakalungkot naman, Toto. Ang incredulous, mga sombrers, ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa mga tropa nating hindi kaagad naniniwala. No? Kailangan ng maraming witnesses, maraming proofs, ng maraming mga tao na magsasabi na ganito, ganyan, no? Parang OA naman ng maraming witnesses. Pero ganito, may mga taong ayaw kaagad or hindi kaagad naniniwala sa mga sabi-sabi or sa sabi or sa sinabi mo. Ang mga possible synonyms natin dito ay disbelieving, unbelieving, doubting, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Alfred listened to Toto's prevaricating explanation with insipid, incredulous smile. Incredulous. N in English grammar is called indefinite article or determiner. It is used when the preceding word is a vowel or is sounded like a vowel, just like an apple, an herb, an honor, but not in the case of letter U, just like university or uniform, because N is not the more appropriate one to be used. Instead, the indefinite article a, as in a university, a uniform, yada yada. Alfred. Do you know Alfred Nobel? Si Alfred Nobel, mga sombreros, ay isang Swedish chemist, engineer at industrialist. Siya po ang nakaimbento ng dynamite or dinamita and other explosives. Siya rin po ang founder ng Nobel Prizes. Pero alam niyo ba, mga sombreros, later in his life ay medyo pinagsisihan niya na na-invent or nagawa niya ang dinamita kasi nga, di ba, maaring gamitin siya sa pagpapaputok or pagpapasabog ng mga bagay or sa ibang lugar na pag hindi nagamit or hindi na control or hindi na parang naabuso ay makakreate ng maraming patayan ng mga inosente. Ang Nobel Prize, mga sombreros, na itinayo ni Alfred Nobel ay nagbibigay ng mga gantimpala sa iba't ibang fields, no, sa iba't ibang larangan ng mga tao. Basahin po natin about gantimpala or premyo. Sabi dito, Philippians 3:14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako, this was Apostle Paul, hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ito yung gantimpala. Grabe, ito yung greatest rewards na ma-achieve or matatanggap ng tao. James 1:12, mapalad ang mga taong o ang taong mananatiling o nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niya mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. 1 Corinthians 9:25-27, ang bawat manlalaro ay nagsasanay o nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Diba yung mga trophies, yung mga awards natin dito, so mabuti naman po yun pero hindi sila nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtagal magpakailanman o magtatagal magpakailanman. Kaya nga may layunin at direksyon ng aking pagtakbo. Kung baga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Maraming mga rewards or awards or recognitions dito sa mundo, mga sombreros. Pero ang pinaka dinidesire dapat natin, no, top priority natin ay ang gantimpala na makapasok tayo sa heaven, no? Kahit na sabi nga, kahit hindi na ako gantimpalaan or kokoronahan, ang atin lang talaga ay makapasok tayo dun sa heaven, no? Dahil yun ang ating kumbaga pa destination talaga bilang mananampalataya, bilang believer, bilang mga umiibig ng tunay sa Panginoon. Yes, tama naman na magkaroon tayo ng recognition sa mga bonuses lamang po sila because yung the best talaga at pinakamataas na gantimpala na dapat nating dinidesire ay ang makapasok tayo at ma-enjoy natin ang presence ng Panginoon sa heaven. So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba, mga sombreros, kung bakit hindi tayo nasasaktan kapag pinuputulan ng ating buhok? Ito ay dahil ang ating buhok po ay gawa sa keratin
Ang keratin mga sombreros ay mga patay na cells, no? Hindi natin nararamdaman kasi nga patay na, no? Parang siya, parang manhid. Hindi, joke lang po. Yun po, so, ang ating buhok po ay made of keratin. Kagaya po ng ating kuko na pag pinuputulan natin ay hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Kagaya ng sungay ng kalabaw, bagaman pag pinutol natin ang sungay ng kalabaw, hindi sila nasasaktan, pero pangit pa rin po kasi kulang na, kasi wala na silang sungay. Hindi po ako barbero dito. Ito po yung tunay na may-ari ng barbershop. Muli po ito po si Kasombrero Dennis, aka Kim 2.0, at nagsasabing, sabayan nyo kami! Ang buhay ay masaya na naging masaya, masaya na naging faith of love, patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!